I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Two questions Ivan? for you, Claire. Natanong ko na ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure Oh, of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon Agoy. dun sa nasabing campaign ads. Paktay. Unang-una, meron silang Yan, maganda yan. sinabi po, tungkol sa madilim. Wait lang, saan ba yan? Sabi ko sa inyo guys, Ayun. kompleto yan si Itim Secretary ngayon Claire. ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon Tama. na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from by ito ang author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star. Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Oh. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate Tama. as compared po sa karaang administrasyon. Brutal yun. At Sa sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng Philstar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Tama. Dignidad mo, boto mo.
kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid? No, yeah. This particular ad, for example, which is Of course, the latest. hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noong pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Tama. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero dun po patungo ang pang kasulukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. So yun guys, napanood nyo yung sinabi ni Yusek Castro? Tama nga naman siya. Lahat yan may basihan yung mga sinasabi niya, no? Yung mga sagot niya. Sabi po nga doon sa ads ni Sara at ni Aimee, maitim daw ang bansa. Palagay ko nakaupo ako ang liwanag-liwanag ng bansa ngayon eh. Bakit? Mura ang bigas, bumaba ang kilo ng bigas. Pangalawa, nagbayad ng utang si Pangulong Marcos Jr. 2 trillion mahigit. Eh di kayo naloka. Yung kahirapan na sinasabi. Malayo yata yung mga campaign ads nila eh. Yung campaign ads nila parang ayun sumasang-ayon yun sa Duterte administration. Galing niya talaga magbaliktad, mga kababayan. Madilim? What the heck? Ang alam ko madilim pag gabi eh. Pag araw, maaliwalas, no? Tsaka isa pa, tuloy-tuloy po ang ayuda na ipinagkaloob ni Pangulong Marcos Jr. sa mga maralita. Tuloy-tuloy pa rin po yung walang gutom kitchen sa Pasay. Maraming mga mahihirap na kumakain dyan, libre. Biro nyo yan, ha? Tuloy-tuloy ang suporta niya sa mga magsasaka. Wow! Saan kayo makakita niyan mga kababayan? Dito sa amin, mura ang bigas. You see? Bumaba ang inflation. Dumami po, no? Ayon sa PSA, tumaas yung maraming trabaho. Ang daming nag-invest dito. Paano nyo masasabi na mahirap ang bansa? Well, I think sumasang-ayon yung campaign ads nila nung nakaraan administrasyon yan. Di ba? Tama nga yung sinasabi ni Yusek Castro. Unti-unting lumilinaw, no? Galing sa madilim nung nakarang administrasyon, ngayon puputi ng puputi, kukula ng kukula. Di ba, guys? Yung campaign ads nila na yon, isa lang po ang tinutumbok nila is yung sisirain po ang imahe ng pamahalaan, especially ang Marcos administration. Biro nyo nagtataka kayo, mismong kapatid, mismo pang kapatid na siyang ibabagsak niya pa o dinadrag niya pababa ang mismong pangulo ng bansa na kung saan kadugo niya pa, na mas kinakampihan niya po yung hindi niya kadugo. Saan kayo makakitang ganyan? Publish yan, guys. National television ang ginagawa ni Senator Aimee. Sorry to say, I am Marcos loyalist, pero ako, to be honest, PBBM lang sa akin. Si Pangulong Marcos Jr. lang ang akin. Tatakbo si Sandro, doon ako. Kasi mabait itong Pangulo na ito. Never mo nakikipag-away. Si Senator Aimee Marcos, tingnan nyo naman mga kababayan. Saan kayo makakita ang kapatid mismo ng Pangulo?
Dinadrag niya pababa. Ang Marcos administration, supposed to be, siya pa, ang dapat makakatulong sa kanyang kapatid. I-lift up niya pa, dapat. Sasabihin niya, maganda ang pamumuno ng aking kapatid. Dapat iniisa-isa niya sa television. Bumaba ang kilo ng bigas. According to, yung nasa NFA, yung isang opisyal sa NFA, ang galing. Ang ganda ng pamamalakad ngayon. Ng DA. Biro nyo guys. Saan kayo makakita ang ganyan? Marcos administration? Grabe. Kumbaga ang NFA, bumibili ng palay sa mga magsasaka. Ang dry niya, 29 to 30 pesos ang per kilo. Sa panahon ni Digong, 11 to 12 lang. Saan kayo makakita ang ganyan guys? Saan kayo makakita ang ganyang klaseng pamumuno? Ang ganda. Ang kanyang pamamalakad. Very maaliwalas. Paano nyo masasabi na madilim ang kalangitan? Oo, paggabi, yes. Pero ngayon kami, wow, kahit mainit ang araw guys, nakakain kami. 3 times a day. Mura ang bigas. Lalo dito pa sa amin yung mga gulay. Putsa, 100, marami ka ng gulay mabibili. Sa totoo lang, mura ang kamatis dito. Except lang yung mga pangunahing bilihin mga karne, natural na yan. Dekada niya ng ganyan Ang isda, walang problema doon Afford nyo. Alam nyo, hindi katwera ng mahirap. Sabi ko lagi, nasa sa pagkatao mo, paano ka kumayod para maipakain ng tama ang pamilya mo. Diskarte lang sa buhay, sabi ng Pangulo. Kayo naman di ba? Yung campaign ads nila yan ay paninira po yan sa administrasyong Marcos. Alam po natin, sa Pangulong Marcos Jr., kanyang administrasyon ang nanggugulo, walang iba kundi ang mga Duterte. Totoo yan. Totoo. Real talk po tayo dito. Kahit sino, saan kayo magtanong, walang ibang nanggugulo ngayon kundi ang alipuris ni Mang Kanor. Ayan. Mga DDS, sa totoo lang. So yun guys, ito, tingnan nyo ito, yung mga campaign ads nila. Tingnan nyo ito. You see? Tingnan nyo yan, mga kababayan. Anong sabi ni Sara nung nakaraan? Hindi na daw siya mag-i-endorso ng kahit sinong kandidato. Alam niyo, matatawa ka talaga sa kanya. Laban bawi Sabi niya, hindi na siya mag-i-endorso na kahit sinong kandidato. Bakit si Camille Villar in-endorso niya? Tingnan nyo. Mahirap ang duplikara, mga kababayan, no? At mahirap din yung kinakain mo yung salita mo. At mahirap yung nagsasalita ng patapos. Sabi, itim, Aimee gets BP Sara endorsement in latest campaign ad. Kayo, mga Marcos Loyalist supporters, huwag nyo na iboto yan. Kasi, itong mga ito, himbis tulungan ang administrasyon, wala dinadrag nila pababa. Alam nyo, in my own thinking, no, in my own opinion, sa nakikita ko, paninira sa administrasyon yan, guys saan ka makakita, no? Mismo mong kapatid. Kahirapan, kulay ng Pilipinas. Ito si Sara Duterte. Alam nyo, napaka-immature niya. Walang alam sa pamumuno. 'Di ba? Ang akala nila, yung mga pinagagawa nila ngayon yan, ay makukuha nila ang simpansya ng taong bayan. Pwes, doon po kayo nagkamali. Maling-mali yung ginagawa nyo. Lalong maiinis sa inyo ang majority ng mamamayang Pilipino. Alam po natin, mga kababayan, ang ganda ng takbo ng ekonomiya. Nakikilala tayo sa buong Asia, sa buong mundo. Dahil sa galing ng mamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Saan kayo makakita? Sasabihin puro ayuda. What? Mas maganda naman yung ayuda na mimigay ka sa mga maralita na itutulong mo sa mamamayang Pilipino na ibabalik mo doon, no? Na itutulong mo ang pera ng bayan sa mga mamamayang Pilipino kaysa ibulsa mo na hindi mo kayang i-explain sa House Committee kung saan mo dinala ang pundo ng bayan na kinurakot. 'Di ba? 'Di ba? Saan kayo makakita na sinasabi ng mga dilis? Corrupt daw yung Marcos administration. Sa anong paraan? Saan banda? Ilatag nyo nga. Saan ka makakita? Marcos administration nagbayad ng utang.
Biro nyo, ngayon lang pinablis, 2025. Gano'n naman talaga eh. Magkano ang binayad? Oh, saan ka makakita? Diba? Mismo mong kapatid. Oh, sa dami-daming mga magagandang ads, ito lang kakaiba eh. Malinaw sa akin, nakikita ko paninira sa Marcos administration. Oh, pinapalabas nila ang administrasyong Marcos Jr. Hindi maganda, maraming naghihirap. Oh, I think reflection ito guys nung nakaraan administration ni Digong. Itim. Itim kuno. Kasi sa aking paningin, maitim kasi mga budhi nito. 'Di ba? Mismo kapatid, biro mo. Ginaganyan nyo si PBBM. Sige lang. Lahat yan may karma. Tingnan nga lang natin. Wait and see. 'Di ba? Ang itim ng mga budhi ninyo. Kasi sabi ko nga, ang nanggugulo sa Marcos administration walang iba kundi ang mga DDS. Ito, si Sara at saka yung papa niya, yung mag-amang Duterte. Oh, real talk po tayo. Sinong nanggugulo sa Marcos administration? Yan, yung mag-amang Duterte, lalo ni mga DDS. Kaya itim, maitim kasi ang budhi ninyo. Oh, hindi kayo marunong sumuporta. Nung si Digong nakaupo, pinapabayaan lang siya. Oh, di ba? Ngayon si PBBM, maganda ang kanyang pamamalakad. Ang daming nagagawa. Saan kayo makakita? Panahon ni Digong, wala man lang pambansang pabahay sa kanyang area, sa Davao City. Ngayon, mayroong mga pambansang pabahay para sa mamamayang Pilipino. Diyan, sa mga Davaoenos. Alam nyo yan, dahil in-upload kong video na yan. Diba, biro nyo, ilang story yun, malaki condominium. Kukumplituhin, may basketball, may mga eskwelahan, may palengke pa. Oh, yung Bukana Brides, kanino yon? Sino nagpagawa? Diyan mismo Davao City. Marcos administration, mismo diyan. Oh, tapos i-grab nyo. Nag-umpisa ang construction 2023. For your information. Oh. Panahon ni Digong, ginawa niya ba yon? Ay sus. Ilatag nyo kung ilang tulay ang nagawa ni Digong. Ilatag nyo nga. Yan ang hirap sa inyo eh. Imbis tulungan nyo ang administrasyon, lalo nyo binabagsak. Well, kayo lang naman eh, mga DDS. Pero ang majority ng Pilipino, alam nila ang galaw ng Pangulo. At maganda ang takbo ng ekonomiya. O yan. Yung kilo ng bigas, mura na. Dahil sa galing ni PBBM. Actually, sa panahon ni Digong, ang mahal-mahal ng mga bilihin. Saan kayo makikita? Yung sili ba? Yung sili, alam yung sili? Magkano ang kilo ng sili that time? 1,000. Oh, 1,000 per kilo nung panahon ni Digong. Tsaka mahal talaga. Nandahil lang dyan sa RTL na yan. Oh, you see guys? So yun, ano palagay nyo dito sa maitim na budhi? Pangit, sobrang pangit itong yung campaign ads nila. Sobrang pangit. Yan, Senator Amy. Grabe. Dito ko lang ako makakita. Mismong kapatid. Dinadrag niya pababa. Well, anyway, nandito naman ang mga Marcos loyalists and supporters na sa likod ni Pangulong Marcos Jr. Siya lang ang aming susuportahan, wala nang iba. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.